Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pinakitang asal na naganap na hearing diyan ho sa Senado nitong number 1 senador na si Robin Padilla. Naku po, ay siyang marami yung nagalit, marami yung nagbigay ng kanilang reaksyon, marami po ang ika nga po'y nananawagan na magbitiw, mag-resign, di umano sa pwesto itong bilang senador, si Robin Padilla, dahil hindi nila ho nagustuhan ng taong bayan ang pinakitang asal diyan ho sa ika nga po'y ginanap na Senate hearing tungkol dito sa ika nga po'y kinakaharap na mga aligasyon di umano kay Pastor Kibuloy. Sa puntong ito mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, magugulat kayo. Sabi nga, ay kung kayo ay nag-aakusa, ay dapat mag-alis kayo ng face mask. Pansinin niyo po, ay bakit siya nakasuot ng face mask? Si Robin Padilla. Pansinin mo muna ang iyong sarili. Robin Padilla, bago ka, ika nga po'y magpuna. Yan po ang lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako ay muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong panuorin pagkatapos nating mapanood. Magbibigay ako ng kaunting punto de vista, public opinion na naayon sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa... Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement at pagsuspinde na hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta, yung isa sa mga una naming
witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay patay na, at sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. At sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, Elias David. No? Bukod pa po sa ating mga testigo na nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po yun at pahalagahan. Kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komiteng ito, katulad ng ibang mga witnesses. At for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng mga affidavit under oath. So, mga legal na dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. So, bilang maikling pangwakas at pagsuspinde sa hearing natin, uulitin ko po na ilabas na ang sabina laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng hearing na ito, maglalabas din po ako ng imbitasyon sa mga nabanggit pa ng ating mga victim survivor na nanakit sa kanila. Kasama sina Enteng Canada, Tina San Pedro, Marlon Rosete, at mga iba pa sa mga miyembro ng Kingdom. So, at sa mga miyembro po, wag na po kayo vlog ng vlog na one-sided ang hearing, kung di naman humaharap ang panig ninyo. Iwas sa pagharap. We expect you, especially Quiboloy, to respect this subpoena and finally show up to our Senate investigation. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. This subpoena is a continuing one since the next hearing is a continuation of this one. Sa lahat ng mga testigo ngayong araw, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, pati si Elias Ayona, maraming salamat sa inyong tapang. Alam namin na hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Mas lalong hindi rin madali ang tumindig laban sa isang makapangyarihang tao. I know your courage will inspire even more to do the same. Kayong mga sumubaybay sa investigasyon namin noon kay Senyor Aguila at yung mga sumusubaybay ngayon sa mga pagtetestigo ninyo. Kaisa nyo po ako, kaisa nyo po ang komiting ito, kaisa nyo po ang Senado para sa inyong laban sa hustisya. At gaya ng sinabi ko kay alias Jackson kanina, pag may nanakit sa inyo, sasagot sila sa akin, sa komite, at sa buong Senado. Mabuhay po kayo, alias Rene at lahat. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Diyan ang naganap na Senate hearing. Diyan sa Senado. At kung mapapansin nyo po, nandiyan si Senador Risa Ontiveros at may katabi niya itong si Robin Padilla. Nagpatindan sa Senado. Dumating ilang oras naghintay, nagbukmok diyan sa tabi ni Risa Ontiveros. Itong si Robin Padilla hindi man lang nagawan tulungan para magtanong
dito sa mga testigo na lumutang. Bakit pa siya magtatanong? Ay alam niya na siya ay masasaktan kapag sinabi ng katotohanan ng mga testimonya nila laban sa kanyang amo na si Kibuloy. That's why hindi na po nagtanong itong si Robin Padilla. Nandiyan lang nakamukmuk sa sulot. Di ba mga kaibigan, natalakay na po natin kahapon itong mga asal. Pinakita, banat ni Robin Padilla sa Senado nung kasagsagan ho ng Senate hearing. Siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na magsalita. Subalit ang taong bayan ho ay hindi nagustuhan. Samut-sari ang kanilang mga reaksyon. Ay matatalino po yun Alam nyo, Robin Padilla ay napakatalino po ng ating mga mahal na taga-subaybay. Buong mundo nanonood, matatalino po yan. Kaya't ginagamit po nila ang katalinuhan. That's why napapansin po ang kabulukan na pinagagagawa mo yan diyan sa Senado. Hindi lang po ito ang una at huli na ginawa mo na kabaluktutan diyan ho sa Senado, mga kaibigan. In one word, hindi ko po pahabain sa madalit salita. Ang gustong ipunto dito ni Robin Padilla sa kaniyang speech, sinasabi nga nung iba, karamihan, ito di umano ay testigo ni Kibuloy. Ay para sa akin ay testigo at abogado ni Kibuloy itong si Robin Padilla na number 1 senador. Ay sarap pakinggan, number 1 senador. Ba't ang laman ng utak mo, Robin Padilla, ay hindi karapat-dapat maging number 1 senador. Mga kaibigan. Alam nyo, ay ayaw ko na itong ulitin pa. Subalit dito sa puntong ito gustong ko lang bigyan ng pagkakataon dahil marami po nagbibigay ng public opinion sa comment section. Nagsisend ng message sa akin na muli ko hong talakayin dahil nabitin sila doon sa pagtatalakay ko noong part 1 ito. Sa bagay, nangako naman ako sa inyo. Nabibigyan ko ito ng part 2. Ito na po yung part 2 nito. So talagang ang gustong ipunto dito ni Robin Padilla ay ipagtanggol, durugin ang mga pagkatao, durugin ang salaysay, harangin ang salaysay na with supporting dokumento nitong mga lumabas na mga testigo na nagsasabi na napakaraming kalukuhan, biktima ng panggagahasa, biktima ng kalupitan ni Kibuloy. Hindi ko na po naipakita ngayon sa next vlog natin. Iyan po ang lumabas diyan sa hearing. At nandiyan po yung pinalilimos ni Kibuloy. Itong mga dating membro. Biktima ng kalupitan. Panggagahasa di umano. Madami. Di ba? Sa next vlog po, ipapakita natin lahat yan. Batang bigyan po natin ng highlight dito ay sa paglutang ho ng mga testigo na yan ay biglang nag-speech. Itong si Robin Padilla na sinasabi nga niya ay matagal na niyang kilala si Kibuloy at ni minsan di umano ay hindi siya hiningan ng pera. Ay sabi ko nga sa inyo ito ay number 1 senador kung tawagin. Ba't ang utak nito ay hindi pang number 1 senador? Di ba? Ay kita mo, binablak agad, sinasangga agad yung mga banat ng mga testigo. Dahil gusto niyang ipunto dito ay malinis. Ito si Kibuloy, hindi nanghihingi ng pira. Hindi raw siya hiningan Ay gusto ko lang ipalam sa inyo, Robin Padilla. Ang sabi ho ng mga testigo ay inuutusan siyang mamalimos para mag-produce ng pira ho. Hindi po sinabi ng mga testigo na manghingi ng pira, mga kaibigan. Di ba? Doon palang sala ka na Sa bagay, ginagawa mo lahat ang kabaluktutan para lang maipagtanggol mo, mabugaduhan itong iyong boss na si Kibuloy. Walang problema sana. Ang problema ay ikaw
ay nagsisirbisyo na dapat ng tunay at tapat bilang number 1, bilang komite. Ito yata ay, kung hindi ako nagkakamali, ay membro ka ng komite. Ay dapat nasa neutral ka. Diyan ho, sa kinaupuan mo ngayon, diyan sa Senado. Kung kakampi mo man si Kibuloy, dapat hindi mo sasabihin diyan yan. Bagkos, napakagandang tingnan na tumitingin ka ay sa matitibay na ebidensya with supporting document na inilabas ng mga salaysay nitong mga testigo. That's why ngayon po, ano ang pinagbabatayan mo ngayon? Ang pinagbabatayan mo sa iyong privilege speech na di mo na ikaw ay testigo na. Kaya Kibuloy, maliwanag ang sinabi mo, matagal ko nang kilala si Kibuloy. Diyan ka nagbabatay. Hindi ako hininga ng pera ni Kibuloy. Diyan ka rin nagbabatay. Ba't hindi ka magbatay ngayon sa mga ebidensya? With supporting dokumento na buwis buhay na itong mga ito ay lumutang upang magbigay ng sinumpaang testimonya. Ilahad sa Senado. Bakit hindi ka dyan nagbabatay? Bago sinagbabatay ka ay dito sa sinabi mo na matagal ko nang kilala itong si Kibuloy ni minsan ay hindi ako hininga ng pera. Anak ng katakot-takot, number 1 ka senador. Diyan ka magbabatay. Maraming sablay mo, Robin Padilla. Hindi po ito pelikula na pag nag-shooting ka, binaril mo, ay biglang babangon. Baka yan ang pagkakaalam mo. Lalaanin mo. Kung hindi naipon, kami, at milyon-milyon na boto para sa iyo, wala kang dapat sa kinatatayuan mo. Na dapat ang supli mo sa amin, ang simpatiya mo, at ang trabaho mo ay dapat ay hindi pansariling interes katulad ng pinapakita mo ngayon. Pansariling interes nang dahil sa politiko, nang dahil sa utang na loob, dahil ikaw ay bata ni Kibuloy. Mahabang usapin to kung tatalakayan natin. Sinasabihan mo pa, dinudurog mo ang pagkatao nitong mga testigo. Ano ang sabi mo? Kung kayo ay mag-aakusa, dapat ay walang takip ang mukha. Meaning to say, walang face mask. Katulad ng mga testigo ngayon na nakatakip po ang mukha, may face mask. Yan po ay understood ko. At alam ko din, understood mo yan. At dahil yan po ay isang security precaution. Alam na yan. Nandiyan po nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, ba't tumingin ka sa pagmumukha mo, Robin Padilla? Bakit ka nakapismas? Humarap sa Senado. Wala namang COVID ngayon. Sinong pinagtataguan mo? But anyway, alam ko naman, testigo ka ni Kibuloy. That's why nakapismas ka din. At nagtatago ka sa ilang milyon na bumuto sa iyo sa sablay ng mga ginagawa mo. Yan ang sagot ko sa iyo, Robin Padilla. Kawawa itong mga testigo na ito kung gaganyanin mo. Mas naawa ka pa kay Kibuloy kaysa sa mga testigo na ito. Wala kang hinangad dito na hustisya, bagkus ang hinangad mo dito ay pansariling interes. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Nagbabase po tayo sa ruling ng video. Matatalino po ang ating mga taga-subaybay. Hindi po natin masisisihan kung ganyan ang kanilang public opinion. Pasensya na po, medyo mahaba na, nabitin na naman ako. Napakarami ko pang dapat talakayin dito at bigyan ng kaunting komento. Wala na po tayong oras. Bye-bye. Salamat po at pagpalain po tayo lahat.